Kung mapapansin nyo, tapos na ang Halloween pero ito ang ginamit kong background. Well, ito na kasi yung pinaka-ayokong topic, ang related literature and studies. Kasi nandito yung magbabasa ka ng katakot-takot na papel to serve as evidence and support to your own research. Pero linawin natin, ano nga ba ang related literature and studies? Related literature is composed of discussions or facts and principles to which the present study is related. So katulad nga na sinabi natin kanina, may kinalaman to sa study mo at magagamit mo yung mga information, mga details at mga established facts para sa research mo. Tandaan, research is evolutionary. Ibig sabihin, ito yung mga naunang nag-aral sa topic na pinili mo na gusto mong i-improve. Siyempre, para ma-improve mo yung isang pag-aaral, dapat alam mo kung saan yun nanggaling. Same with related studies. Again, hindi ikaw ang nauna. Maraming nauna sa iyo. Pero pwede mong gamitin yung mga napag-aralan nila para nang sa ganon ay ma-improve mo yung pinag-aaralan mo. Saan nakukuha ang mga related literature? Pwede kang makakuha sa mga books, encyclopedias, professional journals, magazine, newspaper, and other publications. Samantalang ang mga related studies naman, nandyan yung mga thesis, dissertations, manuscripts. At tandaan nyo rin na may dalawang klase ng related literature and studies. Yung tinatawag na local and yung tinatawag na foreign. Siyempre, obviously, pag sinabi natin local, dito lang yan sa Pilipinas. Pero pag sinabi natin foreign, siyempre, sa ibang bansa. Primary sources kapag nanggaling to sa original, which is napaka-tinding support, which is napaka-tinding evidence. Kasi nanggaling siya sa original, hindi siya tainted na manipulation, hindi siya pinakailaman ng iba. Samantalang ang secondary source ay hindi sa mismong source. Maybe reported, maybe documented, but again, hindi sa original source. Pero bakit nga ba natin kailangan pag-aralan yung literature review? Alam nating mahirap, alam nating mabusisi, alam nating uubos yan ng oras, pero bakit kailangan? The first reason is to give a new interpretation of old material. Tandaan, ang research ay evolutionary. Sa madaling salita, nagbabago. Ibig sabihin, yung mga research dati is hindi na applicable ngayon. That's why bibigyan mo ng bagong kahulugan sa research na ginagawa mo. The second importance is it traces the intellectual progression of the field, including major debates. Katulad na ng sinabi ko kanina, ang research ay evolutionary. So malinaw na dapat nakikita mo yung progress o yung development dun sa topic na pinili mo. Kasi kung hindi mo makikita yung development, may possibility na mauulit mo lang yung research na nagawa na ng iba. Anong sense na ulitin mo yung research na nagawa ng iba, kung magre-result lang naman yun sa parehong resulta? There must be a difference. And in order for you to make a difference, you must know the progress, the development na nangyari for the past researches. Isa rin sa mga main importance of literature review is that na-identify natin yung tinatawag na research gap. Pag sinabi nating research gap, ito yung part ng chosen topic natin na hindi pa napag-aaralan ng kahit sino from the past na pwede mong gawing basis ng pag-aaral mo. Ibig sabihin, bago to, hindi pa nagagawa ng mga nauna sa'yo. Nalaman na natin ang importance o kahalagahan ng literature review. Pero ang tanong, ano bang gamit nito? The first purpose of literature review is to describe the relationship of each work to the others under consideration. Tandaan mo, iisang topic lang ang pinag-uusapan nyo. Magkakaiba lang kayo ng gustong pag-aralan. Eventually, since iisang topic lang naman ang pinag-aaralan nyo, makakakita ka ng relationship or ng connection sa mga studies na to kahit magkakaiba sila ng pinag-aaralan. For example, stress. Pinag-aaralan natin yung stress. Maraming researchers na ang nag-aral about stress. At iba't ibang topic about stress ang pinag-aaralan nila. Pero kahit magkakaiba sila ng topic na pinag-aralan, eventually pag pinagsama-sama mo na yung mga studies nila, you will eventually find relationship among their works. Makikita mo ano nga ba talaga ang stress, ano nga ba talaga ang nature ng stress, ano nga ba talaga ang nagagawa ng stress. Ganon ang purpose ng literature review. Nakikita natin yung connection, yung link. The next purpose of literature review is to identify new ways to interpret.
and shed lights on any gaps in previous research. Katulad nga ng sinabi ko na kanina. Ang trabaho natin is i-identify yung mga bagay na hindi pa napag-aralan from the past. Kasi kung napag-aralan na yan, malinaw na dapat may bago. Malinaw na dapat ay nag-evolve. Ganyan ang research. The third one is to resolve conflicts among seemingly contradictory previous studies. Hindi maiiwasan na may mga previous studies na minsan pinag-aaralan nila yung same topic pero magkakaiba o minsan pa nga nagko-contradict yung mga results nila. For example, yung kape. May mga research na nagsasabi na kapag umiinom ka ng maraming kape, maganda para sa'yo. Pero may mga research din na nagsasabi na kapag umiinom ka ng maraming kape, nakasasama sa'yo. So, they are studying both about coffee. Pero, yung result nila is contradictory. Ibig sabihin, nagkokontrahan. And that is a way for you to clarify, to resolve that conflict. Linawin natin, ano ba talagang tama? And the big concept here is, the more you know about your topic, the more effectively you can tackle your own research problem. And it all starts with literature review. Tama nga naman, ang research ay nagsisimula sa isang problema. At hindi mo magagawang resolbahin ang problema kung hindi mo alam kung ano ba ang pinanggalingan ng problema at kung ano-ano na ba yung mga solusyon na binigay sa problemang yun. Ang galing, di ba? Sa pagsusulat ng literature review, there are several types. We have the argumentative review, which is ang main purpose is to support or refute, ibig sabihin to agree or disagree sa particular argument para bigyang linaw yung mga bagay na hindi mapagdesisyonan from the past. Integrative review. Ibig sabihin ng integrative review, from the word integrate, pinagsasama natin yung mga result or conclusions from different researches to give light to a new meaning of that research topic. The third one is historical review. From the word historical, from the past. Tinitignan nito yung mga phenomena, yung mga pangyayari, yung mga issue from the past as it evolves until the present time. The next one is methodological review. Ipinapakita ng review na to kung yung mga methods ba na ginamit ay tama from the past. Sa madaling salita, tinitignan nito yung credibility ng mga methods na ginamit from the previous researches. Mahalaga yun. Kasi kapag mali ang methods, most likely, mali din ang results. At kapag napatunayan mong may mali, doon na magsisimula ang research mo. Ipapakita mo o gagamitin mo yung tamang method para magkamap ka sa tamang result. Ang systematic review naman ay nakafocus sa mga evidences. Sa madaling salita, tinitignan nito kung sapat na ba yung mga ebidensya para magamit bilang suporta sa research na ginagawa mo. And finally, ay yung tinatawag na theoretical review. From the name itself, theory. So sa madaling salita, tinitignan naman ito yung theory na ginamit ng mga previous researches to address their study. At sa pagsulat ng literature review, there are several ways on how are you going to organize, to arrange your thoughts in writing literature review. The first one is chronological of events. From its name, chronological, pagkakasunod, sunod, historically. Ibig sabihin kung sino yung nauna, progressing up to the present. Ang pangalawa, yung tinatawag na problem cause solution order. Dito naman, pwede mong ipakita una yung mga presented problems pertaining to the topic. Then pangalawa, yung naging dahilan ng mga problemang yun. Then eventually, yung solusyon na ibinigay ng mga previous researches sa problem na yun. The next one is thematic or themes. Sa madaling salita, gumagamit ka rito ng magkakaibang ideas or concept na pinagsama-sama mo under one theme or one category. Ang kagandahan nito ay nakikita mo yung mga aspects sa palibot ng topic na napili mo. At ipapaliwanag ko ito sa susunod kong video. The next one is methodological. Ibig sabihin, ang focus naman nito is the development ng methods na ginamit. Para nang sa ganun, para makita kung ano yung mga methods na ginamit, paano nila in-approach yung problem, nang sa ganun makita mo ano ba yung hindi nila nagawa na pwede mong gawin sa research mo para mag-come up ka sa mas malinaw na result.
The next is proto-specific. Again, from general idea to the more specific idea. And the last one is known to unknown order. Ano ba yung alam na natin sa topic na to? Ano ba yung mga napag-aralan na? Ano ba yung mga na-establish na? Then, eventually, pagkatapos mong identify yung mga yun, pupunta ka na doon sa hindi pa natin alam. Yun yung tinatawag nating research gap. Doon mo i-identify yung part na hindi pa napag-aaralan na gusto mong pag-aralan. At sa pagsusulat ng iyong literature review, lagi mong tatandaan na gumamit ng evidence. Mahalaga yun. Yun ang susuporta sa mga sinasabi mo. Dahil ang research, lahat yan dapat may pinanggagalingan. Dapat lahat ay may basehan. And be selective. Hindi lahat ng literature ay relevant sa study mo. Kailangan mong piliin ano ba yung mga importante at makakatulong sa pag-tackle ng study na pinili mo. And the third one, use quotes sparingly. Okay lang na gumamit ng mga quotes, especially if that statement makes a powerful message sa study mo. Okay lang yun. The next thing is, summarize and synthesize. Katulad ng naipaliwanag ko na sa mga nakaraan kong video, it is on how are you going to express, how you understand the meaning of the text, the meaning of the previous literature. Mahalaga yon. Ibig sabihin, by simply summarizing and synthesizing the previous works, ipinapakita mo ano nga ba talaga yun na iintindihan mo sa topic na yan. At lagi mo tatandaan, kahit na nanghihiram ka ng ideas or ng gawa ng iba, ikaw pa rin researcher ang dapat na nangingibabaw. Keep your own voice. Dapat boses mo ang naririnig sa paper na yan at hindi boses ng mga previous researchers. Ano ba ang standpoint mo? Ano ba ang argument mo? Dapat malinaw mo yon na ma-express. And finally, kapag nagpa-paraphrase, laging mag-iingat kasi may time na na-overrate or na-underrate yung meaning ng paraphrase sentence. You have to properly paraphrase the context in order for you to retain the original message. And again, wag na wag mong kakalimutan is yung in-text citation. Hiniram mo lang yan, ginamit mo, kilalanin mo kung sino yung totoong may gawa. And in writing literature, the following points can be considered. The first one is provenance. And when we say provenance, we are talking about author's credentials. Yun bang mga argument na sinabi ng original author ay may pinanggagalingan? Ito bang mga argument ng original author ay may sapat na ebidensya? Kasi kung wala, maybe opinion-based lang yon. And kapag opinion-based lang yon, malinaw na hindi yan matibay na support sa study mo. The next one is objectivity. Tayo mga researchers ay prone to bias. So mahalaga na makita mo bilang researcher. Dapat makita mo ito bang mga previous researches na to ay objective-based? Hindi ba siya bias? Kasi kung may bias, pwede mong i-address yun sa research mo. At kung may mga information na sa palagay mo ay in-ignore ng previous researcher, na sa palagay mo ay noteworthy, i-consider mo. Sayang eh. The next one is persuasiveness. From the word persuasive, nakakakumbinsi ba yung punto ng researcher? Isang bagay yun na dapat mong tignan. And finally is the value. Ito bang argument or conclusion ng previous researcher ay nakakatulong para mas maintindihan natin yung topic? Dapat maging malinaw sa iyo yun. Kasi ano pang magiging sense ng research kung hindi naman siya makakadagdag sa body of knowledge? Again, that is value o yung tinatawag na halaga. Dito na nagtatapos ang ating discussion patungkol sa related studies and literature. Sana ay may natutunan kayo sa akin. Happy Halloween! Maraming salamat! Paalam!